Yan, mega love shoutout sa ating mga kaiskonya na, ayan, ito nga po pala ang inyong lingkod, AC Sigaw, ang vlogger ni Yorming sigaw ng sigaw, wala namang bago, maingay pa rin, ito, ganun pa rin. Ano ba yan? May topic lang po kasi tayo. Kahapon, na-topic natin si Sir Jerry Tobera na isa sa dahilan, o isa sa katuwang ni Yorme sa paglinis ng Divisoria. Ngayon, meron tayong itatopic dito na kilalang-kilala nyo rin. Actually, sikat to eh. Nung panahon ng pag-upo ni Yorme, nung 2019, sikat na sikat to. O, eto, panoorin nyo, baka sabihin nyo, hindi nyo kilala yan. Hindi na nila matatapalan niya. General Sukat. Sabi ko kasi, yung sa pinirmahan nila, wala silang reklamo doon dahil nakapirma sila ron eh. Mga puro, bakbak na. Yan yung pinagawa lagi ni General Sukat. Pag ikaw lumagpas ka sa gutter at kitang-kita naman yan, kita nyo, tulad yan, sample yan nasa kalsada yan, nakita nyo yung bandang dulo, daanan ng tao, eto, ginawa nyo ng parte ng bahay niya, yung kalsada. Yan yung ginagawa niya, yung sumusuway sa kautusan o sa batas, dito sa Maynila. Kasi kilala nyo naman si General Sukat. Yan yung laging may dalang ruler, ruler. Ngayon, susukatin niya yan. Pag ikaw lumagpas ka ng 1 metro sa sidewalk, yari ka, kung ano man yung nakalagay ron, kung ano man yung nakatayo ron, tibag. Kung ano man yung mga nakalagay ron, hahakutin. Ganyan yan si General Sukat. At yan, hindi naman gagalaw yan kung walang basbas ni Yorme. Diba? Kung walang basbas ni Yorme, hindi naman gagalaw yan. Kung makikita nyo dati, halos million views. Yung mga vlogger laging nakasunod dyan. Halos ilang vlogger ang mga nakasunod kay General Sukat kasi alam nila na pag si General Sukat ang blinag nila, talagang makikita mo, million views ka kagad, ang lakas kagad ng views mo, magiging kilala ka. Maraming mga nakilalang vlogger dyan kay General Sukat. Kasi nga, nakikita mo palaban. Talagang walang pakialam kung kasi hodang chairman na, kagawad ka, pulis ka, babanggayin at babanggayin yan. Siyempre, hindi naman kikilos yan si General Sukat. Hindi naman mapanglamang na tao yan. Kilalang-kilala niyo naman yan. Minsan nga, binibigyan niya pa ng ultimatum. Halimbawa, ikaw, sinakop mo na yung gutter. Sasabihan ka niyan. Dapat pagbalik ko, pag-ikot namin dito, wala na yan. Bibigyan ka ng mga ilang araw o 1 linggo. Pag nandiyan pa rin yan, titibagin ka niyan. Kung makikita nyo, hindi ko na lang in-upload rito kasi nga, yung iba talagang palag-palag yung mga tiga-tundo. Alam nyo naman ang tiga-tundo o tiga-Maynila. Lahatin na natin, in general na natin. Ang mga tiga-Maynila, talagang nakikipagbakbakan din naman talaga at makukulit at sumusuway rin talaga. Na pag ikaw, sinuway ka sa maling ginawa mo, lalo na nagastusan mo na, nalagyan mo na ng bakod tulad nito, matik yan, papalagyan, makikipag-awa yan. Ito si General Sukat, minsan hindi ko nakita sumuko to. Napanindigan ko na paninindigan ko na to, sinita na kita tsaka mali ka naman talaga diba? Mali ka naman talaga yun yung ginagawa nito, hindi to abusadong tao. Ito yung tao na may ultimatum pa. Sabi nga naman ni Yorme, nung panahon hindi pa ako nakaupo, ilang dekada nyo nang napakinabangan yung mga gutter na yan o kalsada na yan na pag-aari ng gobyerno. Diba? Gano'n nakatagal nyo napakinabangan yan. Manong ba naman ibalik natin sa tao, lalo na sa mga maliliit na eskinita, dahil nila, dumadaan naman yan sa kalsada mismo, hindi sa gutter Diba? Ang inaano natin dito, yung disiplina. Saan ba ginagaya ni Yorme ang Maynila? Diba sa Singapore? Sa Singapore, wala kang makikitang yung mga kalat sa kalsada o mga nagtitinda na ganyan, wala. Ang makikita mo rin nakahambalang doon pag may ginagawang daan. Yung mga construction na gumagawa ng daan. Yun yung ina-apply ni Yorme sa Maynila. Yun yung gusto niyang mangyari sa Maynila. At yun naman yung sinusunod ng taon to, si General Sukat. Kung makikita nyo to sa personal, akala nyo, lit na tao, pero ganyan-ganyan lang. Hindi, small but terrible to. Palag kung palag to. Nakita nyo yung mga opisyal, mga barangay opisyal, mga pulis, talagang nakikipaggirian to. Diba? Si General Sukat, di nyo naman makikita mambabasos o sisigaw yan hanggat hindi mo pinapakitaan ng mali yan. At isa pa, basbas ni Yorme yan. May basbas ni Yorme yan. Utos ni Yorme yan. Diba? Linisin ng Maynila.
Ang tagal ng gamit ng tao yan eh. Kita nyo ngayon, 2019 to 2022, sobrang linis ng Maynila, ang ganda. Pero ngayon 2023 hanggang 2025 o 2022 hanggang 2025, nagkalat na naman, dumungis na naman. Alam niyo naman yan, si Yorme mismo nagsabi sa caucus dyan, marungis ang Maynila. Ay, ano bang sinabi ni Yorme pag upo niya o nung proklamasyon niya? Ano una niyang gagawin? Lilinisin niya ang Maynila. Pagbalik niya, lilinisin ko ang Maynila. Yun ang una kong gagawin. Which is kahapon, ang ibinida natin dito, si Sir Jerry Tobera, ng Dagupan Station. Siya ang luminis ng Divisoria. Ngayon naman, eto si General Sukat, siya naman yung nagki-clearing sa kalsada. Kaya si Hodang pader yan o kalat yan. Talagang hakot ka o tibag ka. Ganun yan. Ganun katatapang at kasisipag ang mga tao ni Yorme. Siyempre, ipiplex natin dito yung mga aasahan natin pag upo ni Yorme na makikita nagagalaw sa Maynila. Tapos si Sir Jerry ngayon, si General Sukat. District 1 to District 3. Iniikot ng taon to. Napakasipag ng taon to. Wala kayong makikita na kalsadang pinalalampas niyan. Basta nakahambala. Kasi siya rin naman mapapagalitan ni Yorme pag hindi niya tinupad yung trabaho niya. Utos ni Yorme yan eh. Di ba? Magkaroon kayo ng disiplina sa sarili nyo o sa tapat ng tahanan nyo. Ang dami na mga barangay, mga government official na nagtatrabaho pero hindi lahat ginagampanan yung trabaho nila. Pero ito, yung mga piniplex natin dito, ito yung mga tao na halos isugal na ang buhay sa ginagawa ni General Sukat. Maniwala kayo, delikado yan. Kada lalabas, kada makiklearing si General Sukat, yung isang paa niyan, nakabaon sa hukay. Bakit ka mo? Kung mapapanood yung mga nakaraang video niyan, talagang makikita mo, karamihan away. Karamihan nakikipagtalo yung mga tao sa kanya. Pero walang takot niyang binabanggayan. Same as Jerry Tobera sa Divisoria. Ang dami siga rin dun. Walang takot nilang hinarap yung mga yan. Yan yung mga tao ni Yorme na dapat nating pasalamatan at saluduhan. Di ba? Yan yung mga katuwang ni Yorme. Alam naman natin na si Yorme nag-utos sa kanila. Siyempre, si Yorme, gagalingin talaga yan. Si Yorme dumidiskarte, si Yorme nagsasalita. Pero yung mga nagpapagalaw dyan, yung mga galamay dyan, ayan, sila Sir Jerry, sila Sir General Sukat, at marami pa. Si Konsyal Jun Ibay, isa rin yan. Sa mga galamay na nagpapaganda sa Maynila, pero ngayon konsyal na dating kernel o hepe ng SMART ng City Hall. Di ba? Lahat yan ipeplex natin dito. Lahat yan pupurihin natin dito dahil lahat yan aabangan natin. Lahat yan nakatulong kay Yorme Isko. Di ba? Para nakikita nyo kung sino yung mga katuwang ni Isko Moreno dito sa Maynila. Ito yung magagaling, mahuhusay at mababait na government official o government staff ni Isko Moreno. Di ba? Siyempre, ang ginagawa naman nila based sa utos ni Yorme. Di ba? Di ba? Totoo naman. Si Yorme pa rin ang utak ng lahat ng to. Pero pasalamatan din natin dahil sila yung gumagawa para kay Yorme nito. Tama po ba ako? Anyway, maraming salamat mga kaisko niyan. Mamaya abangan nyo. Magandang bakbakan na naman ang ipapakita at mapapanood nyo kay AC Sigaw. Maraming salamat mga kaisko niyan. Kita-kits po tayo mamayang gabi. Ingat kayo. Manila, God first.